reaffirming this administration's commitment to enhance the country's infrastructure. Magandang hapon, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Reaffirming this administration's commitment to enhance the country's infrastructure. Inspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. ang ongoing construction ng Cavite-Laguna Expressway Subsec 3 na target na magamit sa third quarter ng taong ito. Inaasahan na kapag nakumpleto na ang 44-kilometer CALAX ay mababawasan ito ang travel time sa pagitan Cavitex at South Luzon Expressway ng 45 minutes. Makakapagbigay ginhawa sa tinatayang 95,000 na motorista kada araw. Samantala, ipinag-utos ni Pangulong Marcos na taasan ang subsistence allowance ng officers and enlisted personnel ng Armed Forces of the Philippines. Itinaas dito sa 380 pesos mula 130 pesos para tulungan ang ating mga sundalo sa kanilang pangangailangan at magampanan ang kanilang mga tungkulin sa bansa. Panoorin po natin ito. Ang dagdag allowance na bago lang binigay para sa kasundaluhan is about subsistence allowance, is about pang araw-araw na pagkain na suporta para sa ating program. It will provide better motivation, higher motivation for our soldiers at yung kalusugan na napaka-importante para sa ating mga kasundaluhan. Definitely, it will translate into a better accomplishment ng mission para sa bagong Pilipinas at para sa mga taong bayan. Ito yung nagiging sandigan ng ating bayan. Nagpapasalamat kami sa ating Pangulo dahil po sa kanyang patuloy na suporta. Magiging competent kami sa aming mission na ipagtanggol ang ating bayan. At ito po ang good news natin sa araw na ito. Maaari na po tayong tumanggap ng katanungan mula sa inyo. Unang tanong po kay Crisel Pardilla, PTV. Good morning po, Yusek. Yusek, how does the administration anticipate the reduced transport time from Cavitex to SLEX impact food prices, particularly rice from Calabarzon and other essential goods? Thank you. Well, anyway, if we can reduce the travel time, it will definitely also reduce the fuel consumption. And it will benefit all travelers and also those that will transport the food and other necessities. It will also go down. The price will also go down. Ikalawang tanong kay Tristan Nadalo, Newswatch. Hi, Yusek. Good morning po. Morning po. Okay, Yusek, sa isang interview po kay ICC spokesperson Fadil Abdallah, he thanked the Philippine government for showing commitment to international accountability mechanisms, and they also urge all countries, including the Philippines, to join or rejoin the Rome Statute. So how does Malacanang want to respond to this statement from the ICC spokesperson? Opo, nagpasalamat po sila sa ating nagawa. Kung ang nagsalita mismo po ay mula sa ICC, ipinapalagay natin ang ating naging pakikipagtulungan sa Interpol at ang ating pag-i-implement ng ating batas na RA 9851 ay walang nilalabag na batas. Sumasang-ayon ang ICC na ang pag-surrender natin sa dating Pangulong Duterte ay naaayon din sa kanilang batas o rules. At gusto ko lamang idagdag dito, kasi kung sila ay sumasang-ayon sa ating naisagawa, kamakailan lamang ay nabanggit din po ni Benito Ranque, yung co-convener ng Bring PRRD Home. Siya mismo po ang nagsabi, and I quote, dito po sa news po na sinulat po ni Cheng Ordonez ng Daily Tribune. Ang sabi po dito, Benito Ranque, co-convener of the Bring PRRD Home movement, revealed that former President Rodrigo Roa Duterte was informed in advance
of the arrest warrant issued against him by the International Criminal Court. Ranke said Duterte was urged to remain in Hong Kong under China's protection, but he rejected the plan, choosing instead to return to the Philippines and face the charges. I know what I'm doing. Let them arrest me, Duterte was quoted as saying by one of his advisors. So ibig pong sabihin nito, hindi po at walang katotohanan ang sinasabing warrantless arrest kay dating Pangulong Duterte. Ibig pong sabihin nito, alam po niya, ayon sa kanyang, ayon kay co-convenor ng Bring PRRD Home na si Mr. Benito Ranque, alam daw niya na may warrant of arrest at handa siyang harapin ang kanyang kaso. So paano po natin masasabi ngayon na mayroong kidnapping at may extra rendition? Ito po'y naaayon mismo sa kanilang kakampi na si Benito Ranque. Kaya sa aming tingin, ang administrasyon ay wala po nilabag na batas. At yun din po ang nakikita nating pananaw ng ICC. Just a follow-up lang po, Yusek. Yun po, what's stopping the Marcos administration to rejoin the ICC? Ano po ba ang iniintay nating indicators for us to go back to the Rome Statute? And second po, sabi lang din ng ICC spokesperson, a freeze order on Duterte's asset may be released at any time, at any stage of the proceedings. May coordination na po ba with other government agencies when it comes to how do we go about this kind of order? As we speak, we have not yet discussed any plan of rejoining the ICC. Yung huli po natin nakausap ang Pangulo, tinanong po natin yan ng personal at siya'y ngumiti lamang at sasabihin ko daw dapat na wala pa talaga na pag-uusapan patungkol doon. When it comes to the alleged incoming freeze order to be issued by the ICC, there is no commitment on our part, on the part of the administration, if we will comply with any order issued by the ICC, considering that the ICC as of the moment has no jurisdiction over the Philippines. Sunod na tanong mula kay Alvin Baldassar, Radyo Pilipinas. Yusek, pwede pong baka masyado ring advance, pero kung sakasakali man na mahatulang guilty ang dating presidente, ano mangyayari doon sa benefits niya na tinatanggap as former president? And just to educate us, Yusek, ano po ba yung benefits ng mga naging dating presidente ng Pilipinas? Ang benepisyo po ng Pangulo, ng dating Pangulo, magkakaroon po sila ng pension for life. Dati po ay 40,000 way back 1967. Pero ngayon po sa panahon po ni dating Pangulong Cory Aquino, ito po ay itinaas sa 96,000 pesos po na pension. At tax-free po yun. Kung pag-uusapan po natin kung magkakaroon man ng decision ng ICC, unang-una napaka-hypothetical. If ever man na ito ay papabor, wala tayong pag-uusapan tungkol sa anumang forfeiture of benefits. Kung ito naman po ay hindi papabor kay dating Pangulong Duterte, at kailangan pa rin po ng isang order mula sa korte dahil as of now, sabi nga po natin, ay wala pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So, maaari po siguro, hindi po natin alam kung kailan matatapos ang kaso. At hindi po natin alam kung sa ngayong kasalukuyan o sa susunod na magiging presidente po. Yusek, clarification lang doon sa 96,000 pension. Monthly ba yun or Sa aking pagkakaalam po ay annual. annual? I-check ko lang po Parang monthly, monthly. Monthly, okay. Yes, monthly. Thank you po, Yusek. Ano yan, dati po yung sa 5059 na batas. So ngayon po nag-increase po na 96,000. Salamat po, Yusek. Sunod po mula kay Left Narciso DZRH. Good afternoon, Yusek. Sabi po ng mga magsasaka sa Nueva Ecija, hindi pa daw makapamili ng palay ang NFA dahil puno pa yung kanilang mga bodega. Ano pong direktiba ni Pangulo tungkol dito? Okay.
Kinausap po natin si Yusek Larry Ignacio at ang sabi po niya ay wala naman daw pong bodega na punong-puno na. At lahat po na magbebenta ng farmers, kailangan lamang po talagang pumila dahil peak season po ngayon. At may mga magsasaka po na nauna na nagpalista at uunahin po lahat yan. Kung kukulangin man daw po ang bodega, magre-rent po sila ang NFA. So lahat po na magbebenta na farmer, kung sila po ay may pagkakataon na hintayin ang kanilang turn, bibilin po ito ng NFA. Hindi po natin tatanggihan ang lahat ng bebenta ng farmers. At sinabi po sa atin, sa ngayon po, ang bilihan po kapag ka fresh ay 19 pesos kada kilo sa regions 1, 2, 3 at the rest po ay 18 pesos pagka fresh. At parang 24 pesos kada kilo naman pag dry. So kung meron pong panahon talaga mga farmers natin na pumila, bibilin po ito sa ating NFA warehouse. Ano po bang update dun sa nauna po ninyong anunsyo na sinabi ng DA o ng NFA na pwedeng utangin muna para nga ma-release yung mga bigas? Kokonti po ba ang bumibiling LGU? As of the moment, wala po tayong records kung ilang LGUs na po ang nag-avail ng makautang para po magkaroon po sila ng supply ng ating mga bigas. Kapag ka po nakausap kong muli si Yusek Larry Ignacio, tatanungin po natin ang pinaka-detalye po dito. Sunod po mula kay Eileen Taliping, Abante. Good afternoon, Yusek. Ilang OFW na balik manggagawa yung nagrereklamo dahil makupad daw yung release ng kanilang ID at pabalik na sila sa kanilang bansang pinagtatrabahuhan pero hindi pa rin nila nakukuha. Hanggang dahilan, hindi pa daw natatapos yung logo ng ID nila. Hindi ba ito taliwas ay pinangangalandakan ng gobyerno na mabilis ang transaksyon sa mga government offices dahil sa digitalization na? Ito naman po ay tinutupad natin at nagulat nga po ang ating Sir Arnel Ignacio at nais niya pong malaman kung sino yung mga nagreklamo dahil ayon po sa records po, lahat po ay mabilis pong ginagawa. Mga ID, 5 minutes lamang daw po ay tapos na. At gusto nating malaman kung sino yung mga nagrereklamo sa ang lugar para po kung may nagiging problema po sa mga machine or equipment doon ay maiayos po natin. Pero as of the moment, wala pong nakikitang problema para po sa pag-ID. Mabilis daw po ang pag-process dito. Ma'am, 1 week po pinababalik po sila after 1 week. Kung meron po tayo nagrereklamo, pakibigay lamang po ang pangalan para po malaman at mabigyan po agad natin ng remedyo kung meron pong problema sa nasabing lugar. Thank you, ma'am. Okay po. Sunod po mula kay Ann Soberano. Yusek, good afternoon. Yusek, statement lang po from the palace. Sinabi kasi ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na aprobado na ni Pangulong Marcos ang para simulan ang pag-uusap para sa Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas and France. Opo, naaprubahan na po yan na makikipag-negotiate po para po magkaroon po ng agreement ang dalawang bansa po. Hindi naman po France. May mga iba pa pong bansa na maaaring sumunod po dito. At yan po naman ay inaprubahan naman po ng Pangulo. Yusek, ano pong benepisyo makukuha ng Pilipinas sa pagpasok po sa Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas and France? Opo, yung BFA could raise the level of compatibility in terms of or in relation to the operations of the armed forces of both countries. At syempre po may exchange of ideas, exchange of skills, exchange of know-how tungkol sa military operation. At ang mga detalyin po ito ay ipapaubayan na lamang po natin sa DFA at saka sa DND. Thank you po. Sunod na tanong po mula kay Gilbert Perdes, DWIZ. Magandang hapon po, Yusek. May nilulunsad pong global campaign yung ilang grupo ng mga OFW po, particular yung Maisog Croatia sa Europa, kung saan ikakasa daw po nila yung Zero Remittance Week mula March 28 hanggang April 4. Parte daw po ito ng kanilang kampanya para po maibalik sa bansa si dating Pangulong Duterte. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito lalo na't may potential po itong epekto sa ekonomiya ng bansa at syempre malaking parte po ng GDP ng bansa ay mula ho sa remittances ng mga OFW.
Of course, mas gugustuhin po natin na maging mahinahon ang bawat Pilipino sa ganitong klaseng issue. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Sana'y maging patas din po sila sa kanilang pananaw para po maibsan, no, ang anumang pwedeng kahinatnan ng kanilang gagawin. Pero siyempre po, kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila, hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. So sana po ay maging mahinahon tayo sa ganitong mga klaseng issues. Thank you po. Sunod po mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Yung Chinese Maritime Militia, nag-install na naman po sila ng floating barriers sa Bajo de Masinloc. Nakarating na po ba yun kay Pangulong Marcos? And ano po yung next move ng government para doon? Actually po, nakausap po mismo natin si Commodore Triella at ang anumang operasyon na gagawin nila ay hindi po natin maaaring i-expose pero tiwala po tayo sa ating Coast Guard, sa ating sa DND po, sa kanilang magiging desisyon patungkol po dito. And then Yusek, last 2023, pinag-utos po ni Pangulong Marcos yung pagtanggal ng mga floating barriers. Then before, should we expect the same po dito sa? Wala pa po tayong nadidinig na may ganitong klaseng plano. Hintayin na lang po natin kung ano maaaring maging report at ano maaaring maging action po ng nasabing mga ahensya. Yusek, baka pwede na lang po kayo makahingi ng update regarding dun sa sectoral meeting kanina with PBBM. Kanina po ay nakipag-meeting po tayo para po doon sa mga housing projects at doon sa napakaganda pong mga proyekto po ng Department of Agriculture. So marami pong pabahay na pinaplano po at yung po mga food hubs sa mga cold storage ay nakalinya na rin po yan. So yan po ay kumbaga kailangan po na maayos pati budget po sa lahat para po magampanan ng bawat ahensya yung kanilang mga proyekto para sa taong bayan. Sunod na tanong po mula kay Maricel Halili, TV5. Magandang hapon po. Yusek, kahapon nag-Facebook Live si Attorney Harry Roque and well, he mentioned a few points. Number one, he has once again reiterated his call for another people power revolution. Sabi niya, there's nothing wrong with that because he was just asking for a peaceful gathering. Your thoughts on that? Peaceful gathering? For what? For what? Anong purpose? When they can discuss this over YouTube channel nila, over social media accounts nila, and for what is that gathering? If they really for peace, why are they asking for the resignation of PBBM? And another point, meron po siyang nasabi na during the time of former President Duterte, nagalit daw si First Lady Liza Araneta Marcos kasi hindi ibinigay kay PBBM yung position as Agriculture Secretary. Is there a truth to that? Fake news? Fake news. Prove it. So ibig sabihin, hindi nagkaroon ng discussion between former President Duterte and PBBM about a particular position during his time. Patunayan niya po muna bago tayo magkomento. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Rich Bon Quevedo, Daily Tribune. Good afternoon po, Yusek. Yes po. Following the photo of the First Lady which went viral over the weekend for allegedly being edited, on Sunday evening, she posted a new family photo like she usually does. And now netizens are pointing out naman po that it's President Marcos who is allegedly now edited in the photo. What is Malacanang's take on this since the photo po was posted on the First Lady's Facebook page? Nakakatawa po. Una, sino po ba nagsabing edited? Di po ba kung sila yung nagsasabing edited, i-prove nila na edited? Nandun po ba sila sa okasyon? Kasama po ba sila doon? Noong mga araw na yun ay nandun pa sila sa nasabing venue? Kung sino ang nagsasabi na lahat ay edited, sila po magpakita ng ebidensya.
follow-up lang po, Yusek. Is there any reports po na nakakarating sa inyo or kay President Marcos na they are being now targeted for fake news? Parang it's moving up na po in the family, to the family. Sino po ang target? The first family po, any members like President Marcos and the First Lady. Ang tinatarget ng fake news? May nakakarating na po ba sa inyo na they are being targeted? I mean, Ever since, tinatarget na sila ng fake news. Hindi to bago. Simula nang hindi naging maayos ang pagtingin ni VP Sara sa pamilya Marcos, nag-start na po ang fake news. thank you po, Yusek. Follow-up question po mula kay Ivan Mayrina, GMA. Yusek, is that an allegation that the fake news or whatever propaganda against the first family is being carried out by supporters of VP Sara? Kasi nabanggit nyo ho, since hindi na sila naging okay, saka po nagsimula yung pagta-target sa first family ng ganito mga negatibong posts. There is this study made by Mr. Balbedina, a journalist. He made this study that there is this country with the network that really propagate negative news or info or misinformation specifically against the president and favoring the vice president. That's it. And what do we make of that statement of yours, Yusek? Are we directly accusing the vice president or the Duterte family as being behind? I am not accusing propaganda? anybody, but a lot of people are propagating misinformation against the president and the country. Yusek, nakakausap niyo ho ba ang Pangulo tungkol sa, or does he even read social media posts tungkol po sa current state of affairs right now as we speak, sa ngayon pong current political situation natin? May mga pagkakataon na What are his thoughts on it? nalalaman niya. Fake news ang iba. Ganon. Fake news. Kaya po tayo nandito para labanan yung mga fake news. Yan din po yung naging una nating naging trabaho. Kalabanin ang fake news. But does he view this with concern, with sadness perhaps? Ano ho ang pakiramdam ng Pangulo sa estado ng social media sa ngayon? In a way, he is slightly affected. So that's why they asked the PCO to do its job to counter fake news. Not only for himself, but for the country. Sunod na tanong mula po kay Christian Yasores, Radyo 630. Matanong lang po namin kay sa pahayag ng palasyo doon sa na-report kahapon na di umano ay a bomb threat sa tanggapan po ng Office of the Vice President. Meron po bang rason o dahilan ang publiko para mabahala po sa mga ganitong klaseng report, kasi marami po nag-uugnay nito sa pag-aresto pa rin kay dating Pangulong Duterte? Ito po tayo ulit. Sana naman po ito nakuha na pagbibintang. Bomb threat sa office ng OVP, ng Vice President. Ano pong sinagawa nila? Kuya naman po ay nanggaling sa kanila. Ano po ang nangyari? Ipakita po nila yung detalye. Yun lamang po. Kasi maraming pwedeng gumawa ng kwento, maraming magsabi may bomb threats, pero wala naman. One follow-up lang, ma'am. Dahil din po papalapit na yung birthday ng dating Pangulo sa Biyernes, meron po bang directive ang Pangulo o ang palasyo sa mas maigting po na seguridad, anticipating po na baka may mga activities na ikakasa sa Biyernes ang mga supporters po ng Duterte family? Sa ngayon, wala pa po ako personally na nauulinigan dahil nga nagkaroon kami ng sectoral meeting. Hindi po yan napag-usapan. Wala pa po tayong nadidinig na anumang kautosan patungkol dito. Sunod na tanong mula kay Jean Mangaluz. Good afternoon.
While we're in the topic of the Duterte family, the Senate President Francis Escudero recently noted that they have a pattern of appealing directly to the AFP. How does the palace react to this? Tama naman po. The military, the public servant should be apolitical. They should not be dragged over these personal issues, especially of the Dutertes. Tama po, si SP Cheese Escudero. Hindi po natin dapat kalampagin, laging tawagin ang militar, ang mga kapulisan, para lamang pagbigyan ang kahilingan ng isang partikular na tao o isang partikular na pamilya. Ang militar po, ang kasandaluhan, ang kapulisan po natin ay para sa bayan, hindi para po sa pamilya Duterte lamang. Other matters lang po, the PUV modernization program has been ongoing since the term of the former president. How do we plan to speed this up? Are we planning to review the performance of our officials in the LTFRB? Yes, sa aking pagkakaalam po, sinabi po ni Secretary Jay na gugusto niya po talaga na malaman ang lahat ng ito. Kung may mga katotohanan po ba yung mga nag-consolidate na po, ang mga numero po ito ay dapat din po malaman ni Secretary Jay para po kung ano man ang maging problema o issues, hindi lamang po para sa commuters, para po sa mga jeepney operators at drivers ay matugunan po agad-agad. But will the palace review the performance of LTFRB officials who were responsible for getting these numbers? I have not received any info about that. I have not received any directive on that matter. But I will try to ask Sec J. Secretary Vince Ruiz. Tama ba? Vince Dizon. Nagkabaliktad. Lagi ko kasama yung Sec J. Si Sec Vince Dizon. Sorry po, Sec Vince. Sunod na tanong mula po kay Eden Santos, Net25. Yusek, dahil po dun sa yung sa pahayag ni VP Sara na nangangamba sila na baka maging matulad ang dating Pangulo kay dating Senator Ninoy Aquino kung sakaling umuwi po dito. May we know po kung tuloy-tuloy pa rin yung security details sa dating Pangulo mula po sa Presidential Security Command? Ganito po yan. Nung umalis po siya, meron siyang preferred security. Nung dinala po siya sa ICC, sa The Hague. As of the moment, hindi na po natin alam kung anong ipinag-uutos ng ICC patungkol sa kanyang security. But meron po siyang kasama nung siya po ay umalis. Hindi po naman yan tinanggal. Yun pong kay Senator Bato, meron po bang reaksyon ng palasyo na parang sabi niya tinanggal na daw yung security details sa kanya kay Senator Bato? Nasaan po ba kasi si Senator Bato? Nakikita po ba natin? Hindi ko po alam. Sorry po. As of the moment, hindi ko po siya nakikita. So paano natin siya may bibigyan ng seguridad kung hindi po siya nagpapakita? Sabi po niya pagdating niya from sa kanyang kung saan man siya nagpunta, pagbalik niya wala na daw po sa kanilang sa place yung mga security detail. Pinag-report na daw po sa kanilang mga unit. Baka kasi po nawala po siya. So hindi naman pwedeng tumambay lamang po yung security nang wala po siya. Siguro po pagka siya yung nagpakita po, hindi naman po yan magiging problema. Thank you. Huling tanong po mula kay Christian Yosores, Radyo 630. Ma'am, meron na po bang mensahe, birthday message po ang Pangulo kay former President Duterte on Friday? Ako po may mensahe. Kantahan natin ang happy birthday. Yun lang po. Siyempre birthday po yun. Kailangan po maging maligaya ang taong nag-birthday at wini-wish po natin siya ng happy birthday. Salamat po. Yun po. Ang presidente po, wala pa po ba? Ipapaalala ko po sa kanya na birthday po ni dating Pangulong Duterte sa March 28. Baka po hindi niya po natatandaan. Salamat po. Okay. Doon po sa batas na RA 5059, lumalabas po kasi na 40,000 ang pension kada taon. Yes, that's 1967. So ni-raise lamang po siya sa, kung di ako nagkakamali, is 96,000.
Yun lang po ang nakita ko at i-double check natin kasi ang napalitan lamang po yung amount. Kung yung monthly or yearly, aking pong i-double check. Kasi panahon din po yun ni dating Pangulong Cory. Siguro yung halagang 96,000 ay malaki pa po. Bata pa po kasi tayo noon. Wala pa po tayong mga muwang. Okay. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat Malacanang Press Corps at magandang araw para sa Bagong Pilipinas.